Alright, good morning. Ay, good morning. Good afternoon pala. Gagi. Anyway, magandang hapon sa inyo dyan lahat. Bali, 5:46 ang oras tayo. Time check. 5:46. Tas ngayon, bali, gusto ko talagang makita ang Davao City na mag-turn on, no? Magla-light up sila sa kanilang mga pailaw dito. Since lumubog na si Haring Araw, so, papalit naman si City Lights. Di ba ganun yun? Ano yun? Okay, bali dito tayo pa rin sa Chinatown. Chinatown, ulitin ko, ano siya? Bali one of the biggest, or kung hindi man siya ang the biggest or the tallest, the biggest, the largest, no? Or the widest Chinatown in the country. Basta isa siya sa pinakamalaki. Tapos meron tayo nakikita dito ng mga gusali. Example, Ion Tower, no? Nagla-light up din sila, oh, para silang nakikisabay sa ating tinatawag na Christmas lightning, Christmas party, ano pa man. Tapos yun, syempre may mga sounds na baka makapirate tayo na ito. Ed Sheeran. Di ba ang ganda tingnan, no? Davao City. O nga pala, tinitinan ko yung ano, kapag ka ako'y tumitingin ng mga mapping sa Pilipinas, sinila sa Pilipinas sa buong mundo, no, sa global map or world map, talagang mapapansin ko talaga, malalaman ko, meron akong indication or palatandaan sa isang syudad na napakayaman, syudad na it's used, no, mayaman, billionaire city, highly urbanized city, and metropolitan, kasi napakaliwanag ng kanilang napakamailaw ng kanilang, or puti ang kulay, no, instead of greenish or blackish, ano siya, whitish. Whitish. Gumagawa ng sarili kong vocabulary, mga hagala, pasensya na kayo, ha. So ibig ko sabihin nun kasi kapag malalaman ko siyang metropolitan or first class income highly urbanized city or independent component city, malalaman ko yan sa mapa lang, no? Mapa sa Google mismo kasi maputi. Example ito, pakita ko sa inyo, yung sinasabi ko sa inyo. Yan, kita nyo to. Yan, example, di ba? So mapa ng Pilipinas, tapos kapag ka green, ibig sabihin yan walang masyadong tao, walang masyadong mga establishments, no? Wala masyadong mga gusali. May mga gusali, may mga baybayan, pero hindi sila nagla-light up pag gabi. So ibig sabihin yun, sa aking pagkakaintindi, akin lang to, ha, na kapag ka madilim yung isang lugar sa gabi, ibig sabihin hindi sila light up. Ibig sabihin nun ay hindi sila mayaman. Ibig ko sabihin mayaman, posible, pero hindi sila kasing yaman kagaya ni ng mga metropolitan areas like Metro Baguio, Metro Angeles, Metro Cebu, Metro Manila, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro CDO, Metro Bacolod, Metro Zamboanga, or Metro Cotabato, and Metro mga paano pa mga metros dito sa Pilipinas. Metro Naga City sa Camarines Sur. Tapos ngayon ang gagawin ho natin ay ito, balik tayo dito sa may mapa of the Philippines. Diba? Example. Gaya na ito. Sa Mindanao tayo, ha. Mindanao. Okay. Davao City. Itong mga puti-puti na yan. Ibig sabihin yan, ganyan ka laki ang area ng Davao City na maputi, malawak. Diba? Tinan nga natin yung Tagum City. Puti din. Diba? Tinan mo si Tagum. Diba? Puti. Tinan mo si Mawab. Walang puti. Diba? Sinabunturan, konti. Wala. Actually, wala. Meron siyang konting puti pala. Maliit lang. Yan lang yun. Compostela. Example na ito mga hagala. Davao de Oro. So, si Davao, yan, Tagum. Diba? So, si Tagum no, lumalaban. Meron siyang dot. Malaki din yung kanyang puti. Ibig sabihin yan, yan yung pinaka population district or pinaka central business district. Commercial area ba? Or downtown. Panabo, ganun din. Kita nyo yan. Example lang yan, ha. So, pwede kayong mag-comment dyan kung ano naman ang interpretation sa inyo ng kulay puti ng mapa. Kulay puti ng mapa. Sa pansin natin dito sa Davao, sa Davao region or sa Metro Davao, Metropolitan Davao. Ang Tagum City, Metro Davao, Panabo City, Santa Cruz, Ligo City, Bansalan. Sakop yan sila. I don't know si Bansalan, di ako sure, ha. Pero si Santa Cruz and Ligo City, sakop sila. Belong sila sa Metropolitan of Davao. Pero tinan mo yung kanilang i-compare natin si Ligo City, si Santa Cruz, and Panabo, and Tagum. Di ba? Wala kang masyadong makikitang puti.
kumpara kay kay Tagum, Panabo. So mas malaki ang puti ni Panabo in Tagum compared to Digo City in Santa Cruz. Di ba? Pero in fairness si Kidapawan City ba, meron akong na discover na si Digo City pala ay dihamak pala na mas mayaman siya no kumpara kay Kidapawan City. Ibig sabihin parang mas maraming tao, mas populated, tapos mas malaki ang kailang era or GDP compared sa Kidapawan City. Considering kasi or knowing kasi na ang Kidapawan City supposed to be the center, commercial center ng North Cotabato province. Pero wala lang yun lang yun. Dagdag lang yun. Tapos dito maliban sa Davao na malaki ang puti. Puti, hayop na puti na yan. Di ba? Yan Si Jensan malaki din, no? Di ba? Malawak din. Ito din si Jensan, hindi talaga dito natutulog, no? The city that never sleeps din. Ito si Jensan kasi sila number 1 exporter yata sila ng tuna sa Pilipinas. International. So hindi sila pwede matulog kasi ang canning industry, no? Isa yan sa nagpapayaman sa Jensan. Okay, so natin siya, medyo i-zoom out. Tapos tingnan natin si Cagayan de Oro City. Isa rin to si Cagayan de Oro City no na napakaano din ito. Yan ang taas, ang haba. Yan. Ng kanyang ilaw nagsimula sa Villanueva, Hasaan, Villanueva, Taguluan, Cagayan de Oro, El Salvador City. Nice one, no? Galing-galing. Kaya wala talaga, nakakatuwa lang mga hagala bilang isang Pilipino na makikita ko yung progress ba ng bawat rehiyon, bawat probinsya ng Pilipinas. So yun nga, Davao Region, Soxargin, tapos sa Barm, CDO, no? Sa may, Misamis ba, no? Tama, no? Basta CDO area, Metro CDO. Butuan, kumusta ang Butuan? Oy, Butuan, tinan natin ha. Yun, malaki din ang puti niya, no? Di Butuan. Di ba? Buenavista is maging metropolitan ba ang Butuan? Parang malabo, no? Mahirapan yata si Butuan na maging metropolitan. Gawa nung hindi naman sila kasi kagaya siya kay CDO, kay Davao, kay Jensan, kay Zamboanga na maraming mga factories, mga plantations, no? Yun yung parang sentiment ng driver na nakausap ko sa Butuan City. Okay, nasipit. 'Di ba? So kung magiging metropolitan ang Butuan City kasama ang nasipit, tama? Okay, so punta tayo sa Zamboanga, tapos tayo kay CDO, no? Lawak ni CDO, no? Taas. Iligan City, ito din si Iligan City. Pero ito si Iligan City, hindi siya ganun ka-light up paggabi. Maaga silang natutulog dito, parang Davao din pala tong lugar nila. Pero malaki din, malawak tinan mo, 'di ba? Nako, wait lang, parang mas malawak nga si Iligan kumpara kay CDO. Tinan nga natin. Hindi pala paharos pare-pareha lang. Mas malawak pala si Cagayan de Oro City. Si Cagayan de Oro City, napapansin ko, parang maliit lang yung kanyang land area. Kumbaga lumaki lang siya dahil din siguro sa kanyang mga neighboring cities and municipality, sa kanyang mga parte ng kanyang magiging metropolitan, no? Tama ba? Comment nyo kayo dyan mga taga CDO. Ang ganda ni ganda ni CDO. Kumbaga ito kasing itong kulay itim na highway na yan. Yun yung pinaka national highway nila. Talagang daanan siya, no? Papuntang Iligan, papuntang Butuan or Hinguog. And at the same time Davao. So tama naman talaga, no, ang sabi talaga sa pagbaba mo ng port ng CDO na Cagayan de Oro City is the tawag nito? Cagayan de Oro City is the kalimutan ko na. Basta is the gateway to the globe, to the world. Whatever. Okay, Pagadian. Ayan. CDO, so okay si Iligan, maliwanag. Si Osamis, Claren, hindi masyado. Si Dapitan, ito maliwanag si Dapitan. Tapos sino pa ba to dito? Pagadian, ayan, Pagadian. Panoramic daw, panoramic view of Pagadian. Sige lang, makapunta rin tayo dyan. Hindi lang muna tayo ngayon, medyo medyo late na. So by January na siguro next year. Inshallah, kung sabihin pa, malawak din, Pagadian Airport, meron din pala sa airport. Very good. Malawak din, ang kanyang puti. Lumiliwanag din pala si Pagadian. Tapos sino pa ba? Si Zamboanga, syempre, tingnan natin si Zamboanga. Iyon, kalat din pala si si Zamboanga. Ibig ko sabihin para siyang si CDO, pataas, hindi siya pabilog like Tagum ba, no? Anyway, so proceed tayo sa Visayas. Visayas tayo, Visayas. Cebu.
Aba, ayan, si Cebu. Ito pinakamalupit na metropolitan kasi talang mayroon silang tri-cities doon, Lapu-Lapu City, Mandawi City, and Cebu City. Oh. Talagang grabe no, ang lupit ng metropolitan Cebu kasi Cebu City, Mandawi City. Sapat na silang sapat na sila para mag-stand out talaga no. Stand out ang Cebu kasi hindi ko na isama ang Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu na lang at saka Cebu City. Yung dalawa na yan, grabe. Pasok sila sa top 10 richest city in the Philippines. Mas mayaman pa nga si Mandawi ngayon kumpara kay Cebu. Kasi nga siguro parang naubusan na ng na parang tumakbo na ang mga properties, yung mga developers sa Cebu City papuntang tawag nito. Takbo sila papuntang Mandawi City. Okay. Tapos Bohol, tingnan natin si Bohol. Ano nangyari kay Bohol? Bohol. Okay pa ba yung handling natin ng camera? Wait lang, Bohol, where are you? Okay, Bohol. So si Bohol, Tagbilaran no? Tagbilaran tsaka Dawis Island or Panglao Island. So lumiliwanag din sila kahit paano, pero wala masyadong establishment oh. Puro lang kalsada. Okay, so proceed tayo kay Dumaguete. Ayan, si Dumaguete lumiliwanag din, puting-puti din siya, di ba? 'Yun. Ninoy Aquino Freedom Park. Tapos sinusunod Bayawan. Okay, Bacolod. Sa totoo lang mga hagala, alam nyo ba na mas maliwanag si Bacolod kumpara kay Iloilo sa gabi? Nung sa barko pa lang, approaching pa lang sa Bacolod City, talagang kitang-kita ko na yung atmosphere ng Bacolod City. Nasabi ko parang 'di ba meron akong perception 'di ba na or perspective na kapag ang isang city napakamakulay, napakamailaw, nagla-light up talaga siya paggabi, ibig sabihin niyan ay mayaman talaga siya. Kumbaga one of the richest. Kumbaga isa talaga siya sa pinaka lively city, pinaka never sleep city, parang gano'n no. So ibig sabihin progressive talaga siya. So indeed, Bacolod City is a progressive city. Pagdating sa siguro dahil sa factory, pero mas malaki ang GDP no, era and the assets ni Iloilo City kumpara kay Bacolod City. So siguro dahil sa lawak no ni Bacolod City, sa lapad sa kanyang land area over Iloilo City. Kaya ganun siguro. Tapos mas I don't know, paki-comment nga diyan bakit ganun, bakit mas mailaw, bakit mas maliwanag ang atmosphere ni Bacolod City over Iloilo City. Okay, so punta tayo kay Iloilo. Yan. Kita naman natin sa mapa pa lang, di ba? Sa mapa. Ay, di rin pala. Wait lang, ha? Paras lang pala. Ang maganda talaga kay Iloilo din, siya, centralized, no? Kumbaga parang no? Yung hindi siya tawag na ito, hindi siya yung typical na hiwa-hiwalay. Oo. Di ba? Bilugan talaga siya. May mga siya, may mga lake. Ito siguro yung lake na nakita ko. Wait lang, saan ba ako nito? Molo Church, tapos punta ko sa may city proper, Molo. Okay. Danao, Iloilo City. Ayan, lumiliwanag din si Iloilo City. So sa Visayas, yan talaga no, Tagbilaran, Cebu, Metropolitan, Metro Cebu, Metro Bacolod, Metro Iloilo. So ano pa ba ang mga dito? Si Rojas, tinan natin. Wala. Okay din si Rojas no, pero hindi siya kasing liwanag ni Iloilo in Bacolod. Tapos Kalibo, tingnan natin si Kalibo. Kalibo. Hindi masyado. Okay, Manila, Metro Manila, syempre matik na yan, Metro Manila. Kasi Metro Manila, sobrang liwanag ni Metro Manila. Meron na tayong Metro Angeles, Pampanga, Mabalacat. Napakaliwanag din, isa rin talaga yan sa next big thing in the Philippines is Metro Angeles. Tapos Metro Baguio, proceed tayo kay Baguio. Sana si Baguio? Wala, maliit lang si Baguio. Pero maliwanag din to. Oo, mayaman din, no? Kaso nga lang sa maliit niyang napakaliit ng kanyang location, ng kanyang tawag nito, land area. Kaya ganyan lang yung kanyang laki ng ng kanyang puti. Tapos saan pa ba ang mga metropolitan? Tugigaraw. Tingnan natin. Okay, not bad. Okay lang din. Mukhang si Tugigaraw, no? Puntahan din natin yan minsan. Oo. Tapos Lawag, Metro Lawag, Lawag City, hindi rin no. So talaga ang progressive metro sa Pampanga no, Metro Angeles, Visayas and Mindanao, the best. Sobrang mga napakayaman ng mga rehiyon na to. Central Luzon, Naga pala, Bicol. So Central Luzon, NCR, Visayas no, napakamayaman ng Visayas, Bohol. Tacloban pala, tinan natin Tacloban, hindi natin puntahan, Tacloban. Okay, wala, maliit lang si Tacloban, pass. Pass talaga no. Wala, maliit lang si Tacloban.
Oh, tapos sa Naga tayo. Naga, where are you? Naga. Naga, oops. Wala, maliit lang din si Naga, no? Iba talaga sa Visayas, the best. Tapos sa Davao, syempre di talaga papahuli ang Davao. Davao, Pagadian, Zamboanga, CDO, Butuan, Jinsan, mga palaban, tsaka palaban ng mga syudad yan, tsaka si Iligan. Cotabato, syempre, Metro Cotabato. Metros, baka Metros yan, di ba? Metro Cotabato yan, mayaman yan. Okay, so ito na mga hagala. So, ano na tayo, tatapos na tayo sa vlog. Ito na yun, no, nakuha nating mga video dito na nag-iilaw na siya. So tamang-tama siya, time check tayo. It's 6:02 na ng hapon. Tapos wala na si ano, no, si Haring Araw. Andiyan na, nag-turnover na. Kumbaga, even the sun gave ways to the moon. Ano ba ito? Basta may ganyang kanta, no? Basta nagtago na. Kumbaga, off duty na si ano, rest day. Ibig sabihin parang tapos na ang trabaho ni Haring Araw, kaya yan, si Buwan na naman ang humalili. Night shift si Buwan. Tapos syempre hindi naman kasi ganun kaliwanag si Buwan kumpara kay Araw, kaya yan, ang mga syudad ay magla-light up na yan sila ng kanilang mga gusali, ng kanilang mga pailaw para magliliwanag yung gabi, di ba? So ito yun, yung Gorin. Di ba? Ang ganda ng mga hagala, the best, no? Ibig sabihin nun, pag nagla-light up yung isang lugar, pinakamaliwanag. Pag lumiliwanag, ibig sabihin yan, progressive city. Ibig sabihin yan, mayaman. So, Bacolod City, Cebu, Metropolitan Cebu, the best na Metropolitan Cebu, daming mga establishment, no, na talagang hindi rin talaga sila natutulog. So, same with Iloilo, Metro Iloilo, same with CDO, Iligan, ano bang hinuhold ni Iligan na metro? Parang wala, no, hindi siya Metro Iligan, no. Wala siyang hinahawakan na mga neighboring cities and municipalities na siya ang magsa-stand as central capital or parang business capital or business center. Like for example, Davao Region or hindi lang Davao Region, no, sa buong Mindanao, hindi rin siguro din buong Mindanao kasi ang mga taga Surigao, like mga taga Surigao del Norte, mga taga Agusan del Norte, mga taga Misamis, Osamis, and some part of Central Mindanao, tsaka doon sa Soxargin, hindi na talaga sila din umaasa sa Davao masyado, no. Kumbaga kasi meron na silang Cotabato City, meron silang Jinsan, meron silang Zamboanga, meron silang Iligan, Cagayan de Oro City, Butuan City. So yung mga lugar na yon, hindi na sila talaga kailangan pang pumunta ng Davao para lang makipag-transact or gagawa ng kanang mga businesses dito sa City of Davao, di ba? For example, mga plantation, mga produkto, sabihin natin ang mga tuna, mga saging, nyug, chromite, ginto, mga nickel, copper, coffee, o kung ano mga yamang mineral, di ba, nila, hindi na kailangan na dalhin sa Davao para lang ma-export kasi meron na nga silang Cagayan de Oro City, Zamboanga City, Iligan, meron na silang Surigao City, meron ng Butuan City, Zamboanga City, General Santos City, tsaka Cotabato City. Pero may port bang Cotabato City? Yung talagang nag-i-export sila or yung international ang kanilang tawag nito, yung kanilang function, destination. So let me know in the comment box sa mga taga Cotabato dyan. Yan lang, no? So Davao City, maliit ang, kung titignan nyo to, aking kinatatayuan dito, parang hindi nyo masyadong makitaan ng mga matataas sa gusali. Pero kasi sa totoo lang, kailangan mo talaga i-ikot 360 degree views para mo makita ang buong Davao City. Or else, pumunta ka sa Island Garden City of Samal para makita mo siya, maipasok mo siya in one frame, yung location ng Davao. Makikita mo mula sa pinaka Santa Cruz, Davao del Sur, yung may mga doon, may mga plantation, may mga factories, no, mga Franklin Beaker, tapos mga power plant, gano'n, no, energy power plant, makikita mo siya from afar. So punta ka ng Island Garden City of Samal para mas lalo mong ma-appreciate ang Davao City. Yun, tapos minsan naman sumakay ka ng eroplano kasi kung okay naman ang drones, pero hindi enough, hindi sapat ang drones, napaka limited lang kasi yung kaya ilipad ng drones. Pero kaya pinakamaganda kapag sasakay ka ng eroplano, kung hindi nyo kayang ma-secure ang inyong window view na seat pagkapunta kayo ng Davao or paalis man lang, magbayad na kayo ng 65 pesos to 150 to 200 pesos para sa window seat, para ma-enjoy nyo ang view ng Davao City sa overview. Pero kung ayaw nyo naman,
pwede nyo kung i-ano dyan, i-comment na lang kayo sa comment box. Tapos ibigay ko sa inyo ang link ng mga videos ko na kuha ko sa Davao City kung gaano siya ka-light up during night time, parang ganun lang. So that's all for today's video, no? Pero syempre puntahan ko muna dito na area para maipakita sa inyo yung Lanang District. Dito na area ha, pakita ko na sa inyo ang Monteverde sa gabi. And that is Monteverde Street. Tas Island Garden City of Samal. Mayaman ay hindi gaano ba kayaman ang Island Garden City of Samal? Last time I checked, ano siya, nasa 4th income class cities. No? Parang ano 'yon, bakit ganun ang kanyang income class? Napakalawak na yung lupain for 110,000 population sa ganun kalawak na lupain na isla, 'di ba? Napakalaki. Tas isa lang siya na city, isa lang siyang LGU. I mean, ibig ko sabihin, hindi siya kagaya sa ano ba, for example, Guimaras, di ba? Ang Guimaras is napakaraming municipalities ang sakop, di ba? Sa Camiguin, marami din. Tama ba? Camiguin, Siquijor. So, dito sa isla na to, dito sa harap ng Davao, na kung tawagan namin ay Island Garden City of Samal, isa lang talaga siya. Isang gobyerno lang, isang LGU lamang siya, no? Wala siyang kahati sa era. So, how come na hindi siya pasok sa parang isa sa pinakamayaman na component city or city? Bakit nasa 4th ano siya? Indication ba yung mga hagala pag sinabing second income class, third income class, fourth income class, or fifth income class? Ano bang bakit may classification? Bakit may mga ganun, no? Hindi ba pwedeng na lang city, okay na yun pag sinabing city mayaman na. Ang iba nga, 'di ba, nade-demote or nade-dethrone, natatanggalan ng ng titulo sa pagiging city dahil hindi na-meet yung yung requirement, 'di ba? Yung annual income dapat kailangan maintain. When you sarap to be sa tayo side. Okay. So, 'yun ang Abrisa business Abrisa or Ayala Business Corporate or Abrisa Business Center. Yan area na 'yan. Tapos dito naman si Dakudao Loop. Asa na si Dakudao Loop? Hindi siya masyadong lumiliwanag sa gabi. Palibasa kasi hindi pa tapos si Mega World at saka si SMDC. The moment na matapos yung dalawang na yan, mga developer, the best yan. Isa yan sa magbibigay din ng liwanag sa Davao, dadagdag yan. As of now, mo lang si Davao Finance Center na kung saan mayroong tatlong BPO, ICOR, IBEX and Teleperformance. Okay, tapos dito na area, yan, Downtown District, Chinatown, Misachira, The Grand Pinnacle Hotel and Gaisano Mall. Tapos doon naman Downtown District ulit pa rin still. Marco Polo Hotel. Hindi nagla-light up si Marco Polo ngayon. Anong problema? Tapos isama pala natin yung i-zoom in natin si Matina District at saka Ecoland District. So, dito naman tayo sa Ecoland District. Ecoland isakop na pala siya sa partly parang pinaghatian ng Ecoland ng Matina District and or Barangay Matina, tsaka Barangay Bukana. Nga dyan pa i-comment mga taga Davao, shout out. Tama ba? Ang Ecoland pinaghatian siya ng dalawang barangay. So ito siya is Philcrest Trail kung saan matatagpuan yung VXI ulit, daming mga call center sa Davao. Hiwa-hiwalay nga lang. Kasi ito yung Verdon Park na di ko alam kung tama ba yung mga sabi-sabi ng mga Marites, na yung Belvedere, yung gitnang bahagi ng condominium na yan ay i-demolish na, gigibain. Gaya nung sa may 4,000 Ecoland 4,000 residences. Tapos maliban naman dyan, ito, kita natin itong lumiliwanag SM Ecoland. Yan, madadagdagan ulit ang ilaw ni SM Ecoland kada moment na matapos yung kanyang extension. Okay, hanggang dyan lang yung maaabot ng ating camera. Tapos Ateneo de Davao University, yan, may kita natin. Tapos ito, dadagdag dito sa pakulay pailaw ni Davao City the moment na matapos tong si Pick Lane 202 Davao City.
Marco Polo, si Abida Tower, tsaka si Royal Mandaya Hotel, hindi siya makikita. So, yun lang siguro. Maraming salamat sa mga nanonood. And bye-bye. Ingat.